Excited si Mang Armando ng araw na yon. Kaarawan yon ng kanyang anak na si Randy. Araw din yon ng kanyang sweldo bilang isang street sweeper. May pandagdag na siya sa kanyang inipon na pambili ng gamit na alam niyang matagal nang gusto ng kanyang anak. Gusto niyang mapasaya yon sa ika-21 kaarawan nito. Ang edad kung saan ay ganap ng binata ang kanyang pinakamamahal na anak. Para kay Mang Armando ay si Randy ang kahulugan ng lahat sa kanya. Kaya ginagawa niya ang makakaya para mabigyan ito ng maayos na buhay at mapagtapos sa pag-aaral. Dahil si Randy ang naiwang buhay na alaala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Patay na ang asawa ni Mang Armando na si Inisa. Namatay ito ng dahil sa sakit. Nasa edad 6 na taon pa lamang nun ang anak nilang si Randy nang pumanaw ang kanyang asawa. Hanggang sa huling hininga ng asawang si Inisa ay wala itong bukang bibig kundi ang may iwang anak. Kaya sa harap ng asawang malapit na noong bawian ng buhay ay nangako si Mang Armando na hindi niya pababayaan ang anak. Gagawin niya ang lahat para dito. Hindi na rin siya mag-aasawa pa para mabigyan ng sapat na panahon ang anak. Lahat ng ipinangako niya sa namatay na asawa ay pinagsikapan niyang gawin. Subalit alam niyang kulang pa rin yun, sapagkat sa kabila ng ginagawa niyang pagsisikap ay hindi pa rin niya naibibigay sa anak ang magandang buhay na alam niyang pangarap ng kanyang namatay na asawa. Gayunpaman ay doble ang ginagawa niyang pagsisikap. Sa edad ngayon ni Randy ay dapat papatapos na ito sa pag-aaral sa kolehiyo. Yun nga lang, ilang beses din itong nahinto dahil sa kakapusan sa pera. Subalit pinagsisikapan yun ni Mang Armando dahil ang mapagtapos sa pag-aaral ang yamang maaaring ipamana niya sa kanyang anak. O pare, aba, bis na bisa. Lumalakad, mukhang masaya ka. Huwag mo sabing, may bago na naman nagpapatibok ng puso mo. Wala pare, masaya lang ako ngayon dahil kaarawan ng anak ko. Yun naman pala eh. Lalabas kayo. Kakain kayo, no? Sana pare, pero bibilin ko muna yung regalo ko sa kanya. Naks naman, may regalo ka pa pala. Teka pare, 21 na nga pala ang inaanak ko, no? Oo, tama ka, paring Nanding. Kaya nga, kailangan bigyan ko ng regalo. Saka pinag-ipunan ko naman yun. O sige pare, pakisabi na lang kay Randy, happy birthday. Saka, pasensya na ka mo kung wala man lang akong maibigay sa kanya. Alam mo naman, kulang pa sa pang-araw-araw namin yung kinikita ko sa pagiging street sweeper. 5 anak ang pinapakain ko araw-araw. Huwag mong intindihin yun. Naiintindihan kita paring Nanding. Saka hindi mo naman obligasyon marigalo kay Randy, kahit paninong kanya. Yun nga ang nakakahiya ron pare. Ninong ako, pero wala akong maibigay sa kanya. Huwag ka mag-alala pare, sagot na kita. Salamat pare ah. Mag-enjoy na lang kayo ng anak mo. Malamang matutuwa yun dahil pinaghandaan mo kanyang birthday. Pagkatapos makuha ang sweldo, ay may galak sa puso na pinuntahan ni Mang Armando ang tindahan upang bilhin ang regalo niya sa kanyang anak. Buti na lang, mayroon pang stocks. Ayon pa naman sa tindera, ay 3 na lang ang natitira. Kaya muntik pa palang hindi makabili si Mang Armando dahil espesyal na araw yun ng kanyang anak. Kaya ipinabalot niya ito kahit may dagdag gastos pa para sa gift wrapping. May natira pang pera sa kanya kaya maaari pa silang kumaing mag-ama sa labas. Sa ganun kasimpleng selebrasyon, nais ni Mang Armando maipakita ang pagmamahal sa kanyang anak. Galing sa pagbili ng regalo para sa anak, ay dumiretso na sa pag-uwi si Mang Armando. Hindi na muna siya bumili ng kahit na anong pagkain dahil nga kakain sila sa labas.
Wala pa si Randy. Ang inaasahan niya'y naroon na ito galing sa school. Subalit ng araw na yon ay tila atrasado ito ng uwi. Inilagay niya ang regalo sa ibabaw ng mesa para pagdating ng anak niya ay ito ang una niyang makikita. Naghintay pa siya ng halos 2 oras bago dumating si Randy. Umiinom ng kape si Mang Armando nang dumating ang kanyang anak. Naisipan kasi niyang magkape para hindi mainip sa paghihintay. Napatayo siya nang makitang dumating ang kanyang anak. Masayang binati si Randy. Anak, happy birthday. Ngayon ay binatang-binata ka na. Nakangiti pa si Mang Armando nang batiin ang anak. Natutulog pa kasi ito nang umalis siya ng umaga para magtrabaho. Kaya hindi niya nagawang batiin. Nagpasalamat si Randy sa ama. Agad niyang napansin ang regalong nasa ibabaw ng lamesa. Napangiti ng halos abot tenga ang binata nang makita ang regalo sa ibabaw ng mesa. Siguro naman, para sa akin ang regalo na to. Tama ka, anak. Binili ko yan. Dapat matagal ko na nga nabili yan eh. Pero kulang pa ang pera ko. Kaya pinag-ipunan ko muna. Teka, parang alam ko na ang laman nito. Dahil dito sa box. Alam kong magugustuhan mo yan, anak. Dahil matagal mo nang gusto magkaroon yan eh. Dahil nais ni Randy na makita kagad ang regalo ng ama, kaya sinira na nito ang wrapper. Masaya ang mukha ng binata nang makita ang box ng regalo. May kasabikang binuksan ang kahon ng sapatos, subalit biglang nawala ang ngiti nito, kundi napakunot ang noo. May pagtataka naman si Mang Armando sa naging reaksyon ng anak. Oh anak, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ito? Ito ba yung regalo na pinagmamalaki niyo sa akin? Aba, oo anak. Bago yan at kabibili ko lang. Alam ko naman pong bago to eh. Teka anak, hindi mo ba nagustuhan yung rubber shoes na regalo ko sa'yo? Medyo mahal nga ang pagkakabili ko dyan eh. Ito? Ito ba? Itong sapatos na to? Mahal ang bili nyo? Oo, 3 pares na nga lang yan eh. Buti na lang, nakaabot pa ako. Fake naman to eh. Hayan nga oh, iba ang pagkakagawa ng tiketa. Teka anak, di ba ganyan ang tatak ng rubber shoes na gusto mo? Para magamit mo sa paglalaro ng basketball? Ganito nga yun, pero hindi ito. Fake ito eh. Original ang gusto ko. Sabi ng tindera, halos wala raw pinagkaiba yan dun sa original. Kaya nga mabenta. Class A daw yan kung tawagin. Itay, kahit ano pa sabihin nyo, fake pa rin yan. Ginaya lang yan. Eh anak, masyadong mahal kasi yung original eh. Kung yun ang bibiling ko, baka kalahating taon ko papag-ipunan yun. Kesa naman ganito, pagsusuotin nyo ako ng peke. Wala namang masama anak kahit peke pa yan. Maganda naman ah. Hindi, ayoko magsuot yan. Gusto nyo ba pagtawanan ako ng mga kaibigan ko? Kung gusto nyo, kayo na lang ang magsuot. Ako ayoko. Pabagsak na binitiwan ni Randy sa ibabaw ng lamesa ang sapatos na hindi niya nagustuhan. Kirot sa dibdib naman ang naramdaman ni Mang Armando sa ginawa ng kanyang anak. Ilang buwan niyang pinag-ipunan yun. Halos hindi na siya minsan kumakain o kaya pinagsasabay na niya ang tanghalian at merienda para lang may maitabi at may pambili ng regalo sa kaarawan ng anak. Kaya lang, hindi pala yun pahahalagahan ng kanyang anak. Pasensya ka na anak. Hayaan mo. Pag-iipunan ko na lang uli para yung original lang mabili ko sa susunod. Huwag nyo kasing igagaya yung taste nyo sa taste ko. Ayoko ng peke, lalo na ng sapatos. Pasensya ka na talaga anak. Kumain ka na ba? Gusto ko sana sa labas tayo kakain. Saan? Sa turo-turo? Hindi na, tay. Hindi dun. Dun sa paborito mong kinakainan natin nung bata ka pa.
Yung may mascot na kulay pula. Di ba paborito mo dun? Tay, nung bata pa ako nun eh. Bakit anak? Ayaw mo ba ron? Sabi nyo nga, binata na ako, di ba? Kung ganun, saan ba gusto? Para dun tayo pumunta. Magkano po ba ang budget nyo? Dumukot si Armando sa kanyang bulsa at inabot yon sa anak. 2 papel na tig 1,000 at isang 500 pesos. Heto anak ko. Kinuha yun ni Randy. Ako na lang po ang kakain mag-isa, tay. Saka dadaanan ko na rin yung ilang kaibigan ko. Kinakantsawan kasi ako eh. Kung wala raw bang magiging ganap ngayon ng birthday ko. Magse-celebrate kayo ng mga kaibigan mo, anak? Oo, para maging masaya man lang ang birthday ko kahit papano. Pagkakuha ng pera, ay agad na ring lumabas ng bahay si Randy. Naiwan si Mang Armando na nakatingin sa anak hanggang sa lumabas ito ng pintuan. Tumayo ito at kinuha ang sapatos na inayawan ni Randy. Hinaplos-haplos pa niya yon. Ang sapatos na pinag-ipunan niya at katumbas ng hindi niya pagkain ng tanghalian ng ilang beses ay hindi man lang pinahalagaan ng anak. Dahil sa peke daw ito. Hindi namamalayan ni Mang Armando na tumutulo na pala ang luha niya sa kanyang mga mata. Bumagsak pa yon sa peking sapatos na binili niya para sa anak. Ang regalong pinag-ipunan niya ay magiging katumbas lang pala ng kanyang pagluha. Napakasakit nun para sa kanya. Parang gusto niyang huminto ang pagtibok ng kanyang puso at tumigil sa pag-ikot ang mundo ng pagkakataong yun dahil sa sakit na dulot ng ginawa ng kanyang anak. Naiwan si Mang Armando na nag-iisa sa bahay, samantalang si Randy ay pinuntahan ang kanyang mga kaibigan. Ang perang inilaan ng kanyang itay para sa pagkain nila sa labas na magkasama ay ginamit ni Randy na panglibre sa kanyang mga kaibigan. Pumunta sila sa isang bar upang doon uminom at magsaya. Madaling araw na nang umuwi si Randy mula sa pakikipagsaya kasama ang mga kaibigan. Lasing ito dahil sa nainom na alak. Halos hindi makaya ang katawan. Subalit ang mahalaga para kay Mang Armando ay nakauwing ligtas ang kanyang anak. Anak, hindi ka dapat nagpapakalasing. Ang dami mo sinasabi. Nakauwi naman ako ah. Yun na nga anak eh. Paano kung may nangyari sa'yo? Wala nga masamang mangyayari, hindi ba? Wala, di ba? Inalalayan ni Mang Armando ang anak at inihiga ito sa kama nito. Upang mabawasan ang kalasingan nito, ay kumuha siya ng malamig na tubig at pinunasan ang anak. Tay, salamat nga pala. Masaya ang mga kaibigan ko dahil binlowout ko sila. Hindi man sila ni Randy ang lumabas na magkasama, kundi ang mga kaibigan nito ay ramdam ni Mang Armando ang kasiyahan ng anak. Kahit paano ay may saya siyang naramdaman sa kanyang puso na napasaya niya ang kanyang anak sa araw na yon dahil nakasama ang mga kaibigan sa kanyang kaarawan. Subalit nakakaramdam siya ng kirot sa dibdib at kalungkutan kapag naaalala niya na binaliwala ni Randy ang regalo niya na kanyang pinag-ipunan. Ganun pa man, ay pilit niyang iwinaksiyon sa kanyang isipan. Ayaw niya nang palakihin pa yun. Kinabukasan ay agad na nakibalita sa kanya ang kumparing si Nanding nang magkita sila. Papasok sila noon sa kanilang trabaho. Oh, paring Armando, kumusta? Siguro tuwan-tuwa ang inaanak ko sa regalo mo sapatos, ano? Hindi agad sumagot si Armando. Saka bumuntong hininga ito. Nagtataka na napakunot ang noo ni Nanding. Sandali lang pare, may problema ba? Wala naman paring Nanding. Oo, nagustuhan niya yung sapatos. Sabi ko na sa'yo magugustuhan niya yun eh.
Ayaw sabihin ni Mang Armando ang totoo sa kanyang kumpare. Hindi rin niya gustong makarinig mula sa kaibigan ng hindi magandang salita dahil sa inasal ng kanyang anak. Ayaw niyang husgahan din ito ng ibang tao. Ganun niya ibig protektahan ang kanyang anak. Kaninang bago siya umalis ng bahay ay natutulog pa si Randy. Hindi niya na ito inabala pa. Sa kasahapon pa naman ang pasok nito sa eskwelahan. Nakita niya sa mesa ang sapatos na hindi nagustuhan ng anak. Itinabi na lang muna niya yon. Pero sa lugar na makikita pa rin ni Randy, umaasa siya na isang araw ay maiisipan itong gamitin ng kanyang anak. Kapag nangyari yon, ay magiging masaya siya. Kaya nga lamang ay hindi niya tiyak kung magkakaroon ba yun ng katuparan. Tapos na naman ang maghapong pagtatrabaho ni Mang Armando. Bago siya umuwi, ay dumaan siya ng karinderya. Bumili ng isang balot na pansit na maaari na pagsaluhan nila ni Randy. Sinamahan na rin niya yon ng kanin. Wala na rin kasi siyang planong magluto. Dahil pagod na rin siya. Isa pa, kapos na rin siya sa budget dahil napunta ang huling sweldo niya sa pambili ng sapatos at ipinanglibre ni Randy sa mga kaibigan niya nung kaarawan nito. Kaya ang buong sweldo ni Mang Armando ay napunta lamang sa kanyang anak. Nasa bahay na si Randy nang umuwi ito. May binabasa sa kanyang cellphone. "Maaga kaya ta ngayon, anak?" "Di ako nakapasok sa school eh." Bakit naman?" "Medyo masakit ang ulo ko. Hangover siguro." Dinamihan nyo kasi ang inom eh." "Tay, birthday ko yun. Ayos lang yun." "Siya nga pala, may dala po ba kayong pagkain? Nagugutom na ako eh." Oo nga pala. May dala akong kanin at pansit. Heto, ilagay mo na lang sa plato." Tila nadismaya si Randy nang makita ang pagkaing iniabot ng kanyang ama. "Ano? Pansit na naman? Di ba kayo nagsasawa sa pansit? Wala ba kayong alam bilhin kundi pansit?" Anak, kapos kasi ako sa budget eh. Dahil ginamit sa... "Ginamit saan? Sa birthday ko? Ibig sabihin kasalanan ko pa nakapos kayo sa paggastos dahil ginamit sa birthday ko. Sino ba may sabi sa inyo na ibili niyo ako ng peking sapatos? Gusto niyo pa yata akong sisihin ah." Hindi naman anak. Wala akong sinisisi. Parang yung kasi ang gusto niyong palabasin eh. Nakasalanan ko." "Hindi anak. Nagkakamali ka. Hindi ganun ang ibig ko sabihin." "Makaalis na nga lang." "Saan ka pupunta anak?" "Sa tropa ko." "Hindi ka pa kumakain ah." "Ikaw na lang ang kumain ng pansit na yan. Gusto nang bumaliktad ng sikmura ako sa lasa ng pansit. Makikikain na lamang ako sa tropa ko." Umalis na si Randy. Nakatingin na napapailing na lamang si Mang Armando sa inasal ng kanyang anak. Napaisip siya. Wala siyang pagkukulang sa kanyang anak. Ginagawa niya ang lahat para mabigyan si Randy ng maayos na buhay. Hindi rin siya nagkukulang ng pagmamahal. Kaya lamang, hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung bakit tila lumalaking walang respeto at walang pagpapahalaga si Randy sa lahat ng kanyang ginagawa para rito. Inaantok na si Mang Armando at hindi pa rin umuuwi ang kanyang anak. Hinihintay niya ang pagdating nito dahil hindi mapapanatag ang isip niya hanggat hindi ito dumarating. Nakahiga si Mang Armando nang maramdaman niyang bumukas ang pinto ng bahay. Dahil sa kilos ng dumating, batid niya na si Randy yun. Dumating na ang anak, kaya makakatulog na siya. Sa kabila ng hindi magandang ugali ni Randy, hindi naman siya nagkulang ng pagpapayo at pagpapaalala sa anak. Yun nga lang, sa halip na pakinggan siya, iinuunahan siya ng singhal at galit. Kaya minsan ay tumatahimik na lang din siya dahil kung itutuloy niya ang pagsaway at pagpapaalala ay mauuwi lang yun sa pagtatalo o di kaya ay tatalikuran siya ng anak na parang walang kausap. Nasaktan si Mang Armando, subalit wala na siyang magawa. Ganun pa man ay hindi nagbabago ang pagmamahal niya para kay Randy. Masama ang pakiramdam ni Mang Armando ng araw na yun.
Hindi na lang siya papasok sa trabaho, kaya lamang ay kailangan niyang kumilos at pumasok dahil sayang ang isang araw. Mababawasan pa ang kanyang siswelduhin, kaya pinilit niya ang sarili na pumasok pa rin sa trabaho. Dahil nga sa kalye ang trabaho ni Mang Armando, kaya mahirap sa gaya niya ang ganong trabaho, lalo na kapag merong hindi magandang nararamdaman. Subalit kailangan niyang pilitin ang kanyang sarili. Habang nagwawalis ay nakaramdam siya ng hilo. Kaya huminto muna siya sandali sa pagtatrabaho para maupo sa ilalim ng isang punong malapit lang sa kanyang kinaroroonan. Pinuntahan niya ang puno upang doon ay magpahinga, pero habang naglalakad ay ramdam ni Mang Armando na tila umiikot ang kanyang paligid, subalit pilit pa rin niya itong pinaglalabanan. Habang nakaupo sa ilalim ng puno, ay pinakikiramdaman ni Mang Armando ang sarili. Mula sa hindi kalayuan, ay nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking estudyante na maingay na nagbibiruan habang naglalakad. Mula sa grupong yun na may 4 ang bilang, ay nakita niya nakasama roon ang kanyang anak na si Randy. Gusto niyang tumayo para lapitan ang kanyang anak, kaya pinilit niya ang kanyang sarili. Hirap man at nakakaramdam ng pagkahilo, ay nagsikap na tumayo. Si Mang Armando, nang makatayo siya, ay kumaway siya at tinawag ang kanyang anak na si Randy. Randy! Randy! Nakita ni Randy ang ama at narinig ang tawag. Napahinto ito sa paglalakad na nakatingin sa kanyang ama. Inulit ni Mang Armando ang pagtawag sa anak. Hirap man, ay mas nilakasan niya ang kanyang boses. Randy! Randy, anak! Dahil mas malakas ang pagtawag ni Mang Armando, ay napatingin sa kanya ang mga kasama ni Randy. Subalit kasunod ng pagtawag nito sa anak, ay tumindi ang nararamdamang pagkahilo ni Mang Armando. Dahilan para bumagsak siya sa lupa. Nagulat at agad na lumapit ang mga estudyante kay Mang Armando para tulungan ito. Naiwan naman si Randy na tila nag-aatubiling lumapit. Pero tinawag siya ng kasamang estudyante para tulungan sila. Kaya napilitang lumapit si Randy. Uy Randy, kilala mo ba siya? Ikaw yung tinatawag niya kanina. Dinig ko nga, tinatawag kang anak eh. Tatay mo ba siya? Ha? Hindi. Magkakilala lang kami. Saka kahit sino, anak talaga ang tawag niya eh. Halika, tulungan natin siya. Dali natin sa malapit na health center. Sige. Buhatin natin. Naku, kawawa naman siya. Nang mga sandaling yon, ay may malay pa si Mang Armando. Nakapikit man ang kanyang mga mata, subalit alam niya at naririnig ang mga nangyayari. Kaya maging ang ginawang pagtanggi ni Randy sa kanya na siya ang tatay nito ay narinig niya. Sumugat yon sa damdamin ni Mang Armando. Napakasakit na ipagkaila at ikahiya ng isang anak na mula pagkabata ay inalagaan at minahal. Gustong idilat ni Mang Armando ang kanyang mga mata para makita ang kanyang anak na pakiwari niya ay isa sa mga estudyanteng bumubuhat sa kanya. Kaya lamang ay hirap siyang idilat ang mga mata dahil sa pagkahilo. Pagkahatid ng mga estudyante kay Mang Armando sa isang klinika ay iniwan na ito. Si Randy ay hindi malaman kung magpapaiwan o aalis na rin. Pero dahil ayaw malaman ng kanyang mga kaibigan na yon ang kanyang ama, kaya sumama rin siyang umalis. Nakarating naman sa kaalaman ni Mang Nanding ang nangyari sa kumpare, kaya pinuntahan niya ito. Labis itong nag-aalala para sa kaibigan. Pare, may nakapagsabi sa akin na nandito kang araw. Salamat pare, at pinuntahan mo ako dito. O ano? Kumusta ba ang pakiramdam mo? Eto, bumubuti-buti na. Maigi na lang pala at tinulungan ka ng mga estudyanteng yun, ano? Paring Nanding, gusto ko nang umuwi. Sigurado ka bang kaya mo na, pare? Oo pare, kaya ko na. O sige,
Ihatid na lang kita sa inyo para sigurado maayos ka makakauwi. Ang ihatid na ni Landing ang kumpare sa bahay nito, ay dinatnan niya roon si Randy. Dahil walang alam si Landing, kaya inakala niyang hindi alam ng inaanak ang tungkol sa nangyari sa tatay nito. Nahilo ang tatay mo. Sinamahan ko ng umuwi para alalayan siya. Maraming salamat po, Ninong Landing. O sige, ikaw na bahala sa kanya. Kailangan ko nang umuwi. Opo, salamat po uli. Sinikap ni Mang Armando na pumunta sa kanyang kama upang makahiga na siya. Kahit nakikita ng anak na hirap siya, ay hindi man lang siya nagawa nitong alalayan. Bago pa humiga sa kama si Mang Armando, ay ang anak pa rin ang nasa isip nito. Anak, hindi na ako nakabili ng ulam ha. Kaya bumili ka na lang ng delata sa tindahan. Kumuha ka na lang ng pera sa bag ko. May 100 pa doon. Hindi na ako kakain. Gusto ko na magpahinga eh. Nahiga na sa kanyang kama si Mang Armando. Tinapunan yun ni Randy ng bahagyang tingin. Nakikiramdam siya sa sasabihin ng ama. Bagamat hindi siya sigurado kung narinig ba ng kanyang ama ang ginawa niyang pagsisinungaling sa mga kaibigan. Kaya lang, malakas ang kutob niya na narinig yun ng tatay niya. Kaya kahit paano ay may kung anong bigat sa damdamin ni Randy dahil nagawa niyang ipagkaila ang kanyang sariling ama. Inabukasan ay hindi pa rin ganun kaayos ang pakiramdam ni Mang Armando, pero alam niyang kailangan niyang pumasok. Iinom na lang siya ng gamot, kaya naghanda na siya para sa pagpasok sa trabaho. Natutulog pa si Randy nang umalis siya ng bahay. Bago tuluyang lumabas, ay minsan pang sinulyapan niya ang kanyang anak. Naibulong niya sa kanyang sarili na sana matanggap ng kanyang anak ang uri ng kanilang buhay at ganun din ang trabaho niya na hindi dapat ikahiya. May bahagyang kirot na naramdaman si Mang Armando sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at isinara na ang pinto ng bahay para pumasok na sa kanyang trabaho. Pagdating sa trabaho ay napansin ng kanyang kumparing si Landing ang katamlayan ni Armando. Subalit binaliwala na lang muna yon ni Landing. Kilala niya ang kaibigan niya. Alam niyang magkikwento rin ito sa kanya. Samantala, magtatanghali na ng magising si Randy. Napatingin siya sa higaan ng kanyang ama. Alam niyang wala na ito dahil maagang pumasok sa trabaho. Biglang naalala ni Randy ang nangyari kahapon. Alam niyang may mga pagkakamali siyang nagagawa sa kanyang ama at palagi siyang inuunawa nito. Kaya lang, sa kabila ng mga kabutihang ginawa ng kanyang ama, ay nagawa pa rin niya itong ipagkaila. Dahil mas binigyan niya ng halaga ang anumang sasabihin ng mga kaibigan kapag nalaman ng mga ito na isang tagalinis lang ng kalye ang trabaho ng kanyang ama. Hindi na pumasok ng klase si Randy, pero aalis pa rin siya ng bahay. Naligo lang ito at nagbihis. Naglagay ng ilang t-shirt sa kanyang bag at umalis na ito. Magtutungo siya sa kanyang kaibigan. Kinahaponan sa pag-uwi ni Mang Armando ng kanyang bahay ay wala roon ang kanyang anak. Nakasanayan niya na yon dahil alam niyang pagdating ng hapon ay uuwi rin ito. Subalit umabot na ng dilim ay wala pa rin si Randy. Hanggang sa naghating gabi na ay hindi pa rin ito umuwi. Hanggang sa umabot ang umaga, tumitilaok na ang mga manok na alaga ng kanilang kapitbahay ay wala pa rin si Randy. Kaya halos hindi rin nakatulog si Mang Armando dahil sa paghihintay at pag-aalala sa anak. Dahil kilala niya ang ilang kaibigan ng anak, kaya ipinagtanong-tanong niya ito. Hindi na rin muna siya pumasok sa trabaho dahil gusto niyang alamin kung nasaan ang kanyang anak. Subalit bigo pa rin siyang malaman. Pagkalipas ng halos maghapong paghahanap, ay doon na kinabahan si Mang Armando. Nasaan na nga kaya ang kanyang anak na si Randy? Ipinagbigay alam na rin niya sa mga alagad ng batas ang tungkol sa nawawalang anak. Subalit lumipas pa ang ilang araw
ay wala pa rin nakukuhang balita si Mang Armando, kaya ilang araw na rin siyang hindi nakakapasok sa kanyang trabaho. Nag-aalala lang ako pare. Baka tanggalin ka sa trabaho. Paano ako makakapagtrabaho kung nawawala ang anak ko? Hindi ba kayo nag-away na mag-ama? Pare, wala kaming pinag-awayan. Baka kasi sumama ang loob niya sa'yo. Ang totoo nga niyan, pare Nanding. Ako nga ang dapat sumama ang loob sa kanya. Aba pare, bakit naman? Napabuntong hininga si Armando. Malalim ang pinaghugutan nito. Upang maunawaan ni Nanding ang ibig sabihin ng kaibigan, ay ikinuwento nito ang pangyayari nang minsang puntahan siya sa isang klinika. Ipinaalam ni Nanding kung paano siya ipinagkaila ni Randy. Ano ka mo pare? Talaga ba nagawa yun ni Randy? Oo pare Nanding, nakapikit man ang mga mata ko, pero dinig na dinig ko sinabi niya sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya ako matanggap na kanyang tatay, kundi sinabi niyang isa lamang akong kakilala. Baka naman nagkakamali ka lang ng pandinig pare, dahil hindi ganun ang pagkakakilala ko sa inaanak ko. Pero ganun ang ginawa niya pare. Kaya nga inaamin ko, sobra ako nasaktan. Tanging buntong hininga na lamang ang nagawang reaksyon ni Nanding. Ramdam niya at tumatagos sa damdamin niya ang sakit na nararamdaman ng kanyang kaibigan. Kaya nga lang, mahigit isang araw na ang nakalipas ay hindi pa rin umuuwi ng bahay si Randy. Ang inilalagay ni Mang Armando sa isip niya ay nasa barkada lang ito. Maaaring nahihiya ito sa kanya, kaya pansamantalang doon muna tumuloy. Umaasa siya na sa mga susunod na araw ay darat na niya sa bahay ang anak. Kahit pa nagkaroon siya ng hinanakit dahil sa ginawa nito, ay handa niyang kalimutan na lang yon. Ama siya at higit na nakakaunawa sa kanyang minamahal na anak. Subalit lumipas pa ang mga araw, ay hindi pa rin umuuwi si Randy. Nadagdagan pa ang takot at pag-aalala ni Mang Armando nang may kumalat na balita tungkol sa aswang na umaatake at meron nang naging biktima. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala niya sa anak na ilang araw nang hindi umuuwi. Narinig ko nga ang balitag yun pare. Kaya nga natatakot ako para sa anak ko pare. Pero malaki na ang anak mo. Siguro naman kaya niya ng protekta ng sarili niya. Pero pare, aswang yun. Walang magagawa ang anak ko kapag sinalakay siya. Pero pare, sa tingin mo, nasaan nga kaya si Randy? Hindi ko rin alam pare kung ano sasagot sa'yo. Hindi ko na rin alam kung saan siya hahanapin. Lahat na halos ng kaibigan niya napuntahan ko na. Pati sa school nila nagtanong na rin ako. Wala rin silang alam. Sana nga nasa ibang tao lang siya at doon nakikitira. Mas gugustuhin ko pa na wala man na ganun nga paring Nanding. Kung ayaw na talaga niya ako makasama, kung di niya ako kayang tanggapin na tatay niya, matatanggap ko yun. Basta alam kong buhay siya. Umabot na ng isang buwan na wala pa ring balita si Mang Armando tungkol sa kanyang anak. Lumalala naman ang balita tungkol sa nagiging pagsalakay ng mga aswang at dumarami ang nagiging biktima. Hanggang isang umaga ay may tumawag kay Mang Armando. Natutulog pa siya noon pero agad siyang bumangon dahil sa sunod-sunod na pagtawag sa kanya. Ibinalita sa kanya ng taong tumawag na may natagpo ang bangkay ng isang lalaki. Pinatay ito ng aswang at ang gamit na nakita katabi ng bangkay ay kay Randy. Hindi alam ni Mang Armando ang gagawin. Mabilis ang paglalakad niya para puntahan ang lugar na sinabi sa kanya. Gusto niya nang lumipad upang makarating kagad at makita ang bangkay. Maraming taong nakikiusyoso sa lugar na kanyang pinuntahan. Naroon ang bangkay na sinasabing pinatay ng aswang. Katabi nga nito ang bag ng kanyang anak. Tandang-tanda niya ang bag na yon dahil siya ang bumili nun. May kamahalan ang knapsack bag na yon na pinag-ipunan din niya upang mabili. Napaluhod na umiiyak si Mang Armando
dahil natiyak niyang bag ngayon ng kanyang anak. Tinignan niya ang itsura ng bangkay, kasing taas at kasing katawan ito ng kanyang anak. Pinagmasdan ang itsura nito, kaya lang hindi ito makilala dahil wasak ang muka, sanhi marahil sa ginawang pag-atake ng aswang. Pero ang suot na damit nito ay puting t-shirt at maong na pantalon na meron din ang kanyang anak. Dahil sa mga gamit na nakita ni Mang Armando at sa sinabi rin ng kanyang damdamin na anak nga niya ang bangkay na yon, si Randy ang pinatay ng aswang. Nangyari nga ang bagay na ikinakatakot niya. Dahil kapos sa pinansyal, ay lumapit si Mang Armando sa kanilang kapitan upang matulungan siyang mabigyan ng maayos na libing ang kanyang anak. Binigyan din siya ng pera ng opisina na kanyang pinapasukan. Nag-abuloy din ang mga kasama niya sa trabaho. Kahit paano ay nakalikom ng malaking halaga at malaking tulong yun para sa pagpapalibing sa anak. Hindi man niya kayang ibigay ang pinakamarangyang burol at libing. Ang maging maayos yun ay sapat na sa kanya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ay naihatid sa huling hantungan ang labi ni Randy. Pagkagaling sa libing, pagpasok ng bahay ay nakabibinging katahimikan ang sumalubong kay Mang Armando. Mapapanatag na ang isip niya. Hindi na siya mag-aalala kung nasaan ang kanyang anak. Kaya lamang, napakasakit isipin na iniwan na siya nito. Hindi niya na makakasama kailanman ang pinakamamahal na anak. Umagos ang luha sa mga mata ni Mang Armando. Halos nagsikip rin ang kanyang dibdib sa tindi ng paghihirap ng loob at nararamdamang matinding kalungkutan. Kinuha niya mula sa mesa ang picture frame ng anak na inilagay sa ibabaw ng kabaong ng iburol ito. Niyakap niya yon at nang mahiga siya sa kama ay ipinatong naman niya sa kanyang dibdib. Nais niyang sa kanyang pagtulog ay mapanaginipan man lang niya si Randy. Kahit sa panaginip ay makita niyang buhay ang nag-iisang anak. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Armando pero hindi siya papasok sa trabaho. May ilang araw pa siyang nakalib sa trabaho dahil nga sa sinapit ng kanyang anak. Kadalasan ay pagkakape ang unang hinaharap niya pagkagising sa umaga. Subalit ng mga sandaling yun ay hindi niya hinanap ang kape. Pumasok siya sa nag-iisang kwarto sa kanyang bahay. Mula sa tambak na mga gamit na halos hindi na nagagalaw ay may hinanap siya roon. Hanggang sa makita niya ang isang lumang itim na bag. Binuksan niya ito at mula sa bag ay kinuha niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Tumambad sa kanya ang isang medalyon na nagtataglay ng mutya ng puso ng saging. Minana pa niya sa kanyang lolo na minana naman ng kanyang lolo sa tatay nito. Ibig sabihin ay ika-4 na henerasyon na siya sa pag-aalaga ng naturang medalyon na may mutya ng puso ng saging. Naging magsasaka sa taniman ng saging ang ninuno ni Mang Armando. Doon nito yun nakuha at dumaan sa maraming pagsubok dahil may mga malignong ibig umangkin ito na kanyang napagtagumpayan. Matagal na panahon na niyang itinago ang nasabing medalyon na may mutya ng puso ng saging dahil nais niyang magkaroon ng isang tahimik na buhay. Alam kasi niya ang mga obligasyon at tungkulin na kaakibat ng agimat na yon. Bukod doon ay magiging malapit din siya sa iba't ibang uri ng hindi pangkaraniwang nilalang kapag aktibo niyang ginamit ang medalyon na may mutya. Kaya nga lamang pagkatapos ng dekada-dekadang hindi paggamit noon, kundi itinago lamang ay muli niya itong hinanap dahil meron siyang dapat paggamitan. Galing sa lahi ng mahuhusay na antingero ang pamilya ni Mang Armando. Mula sa pinakaninuno nila ay nagpasalin-salin ang pagiging antingero. Pagdating nga lang sa kanya ay ibig niya nang putulin yon at kalimutan. Kaya nga lang tila hindi yun nakatadhana. Dahil sa pagkakataong yon ay nakatakda niya na yung gawing aktibo at gamitin. Ang buong akala ko
Hindi na darating ang pagkakataong kailangan kong kunin sa aking pinagtataguan ang medalyong ito. Dahil ang una kong plano ay tuluyan ng kalimutan at talikuran ng pagiging antingero para sa tahimik na buhay. Subalit, dahil sa nangyari sa nag-iisa kong anak na si Randy, kailangan magamit ko to. Dapat magkaroon ng katarungan ng kanyang naging kamatayan. Mahigpit at may kasamang galit ang pagkakahawak ni Mang Armando sa medalyon. Buo na ang kanyang desisyon. Gagamitin niya yon para sa minimithing katarungan. Kaya isinusumpa ko na gagawin ko ang lahat para pagbayarin ng aswang na pumatay sa aking anak. At lahat ng kauri nila ay makakatikim ng aking ngit-ngit at pagiganti. Kaya ng gabi ring yun ay sinimulan na ni Mang Armando ang orasyon at dasal para gawing aktibo muli at palakasin ang bisa ng taglay ng medalyon at mutya. Sa isang maliit na tila altar na kanyang ginawa, ay inilagay niya doon ang larawan ng kanyang anak na si Randy. Magpapaalala yon na ang lahat ng kanyang gagawin ay para sa katarungan ng pinakamamahal na anak. Kinabukasan, sa pagpasok ni Mang Armando sa kanyang trabaho, ay tila nagkaroon ito ng pagbabago. Naging tahimik at madalas ay nasa isang lugar lamang na ipinagtaka din ng kaibigan niyang si Nanding. Paring Armando, okay ka lang ba? Tanging tango lamang ang naging tugon nito sa tanong ng kaibigan. Pare, nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Pero naiintindihan kita na masyadong masakit ang mga nangyari. Kaya lang hindi pa katapusan ang mundo. Hindi naman dahil na nawala ang anak mo, ay kailangan mo na rin pabayaan ang sarili mo. Nanatiling walang kibo si Mang Armando. Pinakikinggan lamang niya ang mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Alam niyang hindi maiintindihan ng kaibigan niyang si Nanding ang kanyang pinagdaraanan. Si Randy ang lahat sa kanya. Si Randy ang buhay niya. Kahit hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng anak, ay mahal na mahal niya ito. Dahil tanging ito lamang ang nagpapaalala ng kanyang asawa na labis niyang minahal. Dahil napansin ni Nanding ang tila kawalan ng interes ng kaibigan na makipag-usap, kaya minabuti niyang iwan na lamang muna ito. O sige pare, kung wala ka pa rin sa kondisyon para makipag-usap, irerespeto ko yun. Pero sana bumalik ng dating Armando na kaibigan ko. Iniwan na ni Nanding ang kaibigan. Sinundan naman ito ni Mang Armando ng tingin. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay kung paano siya makakapaghiganti sa kampon ng kadiliman na pumatay sa kanyang anak. Kung dati maagang natutulog si Mang Armando pagdating ng gabi, mula nang mamatay ang kanyang anak ay nagbago na ang routine ng kanyang buhay. Pagdating ng hating gabi ay lumalabas siya ng bahay upang mag-abang ng aswang na maaaring umatake at manggulo sa kanilang baryo. Hindi lang sa baryo nila siya nakakarating, kundi maging sa karatig na baryo o sa lugar na napapabalitang ginugulo ng mga aswang. Subalit ng gabing yon ay tila hindi mabibigo si Mang Armando dahil mula sa kanyang kinaroroonan ay may napansin siyang nilalang na nasinagan ng liwanag ng sikat ng buwan. Biglang nagkubli ito sa kadiliman. Nakiramdam siya at ang kanyang medalyon ay nagbigay ng hudyat. Bahagya itong gumalaw habang nakasuot sa kanyang leeg. Humanda si Mang Armando. Mahigpit na hinawakan ang bagong hasa at mahabang itak na sadyang inihanda niya para sa pagharap sa mga kampon ng kadiliman. Nasa bewang din niya ang isang kakaibang tirador na ang pinakabala ay mga puting bato na ibinabad sa bawang at asin. Kapag tumama ito sa isang aswang, ay mag-iiwan ng matinding sugat sa katawan na hindi agad basta-basta gagaling. Hindi pa rin lumalabas ang aninong nakita niya. Alam niyang nakikiramdam din ito at nag-aabang. Dahil malakas ang loob ni Mang Armando, sapagkat taglay niya ang medalyon na may kasamang mutya ng puso ng saging, ay naglakad-lakad siya. Tila ba ipinapain niya ang kanyang sarili. Kunwari ay wala siyang nakitang anuman. Nang makarating siya
Sa may kadilimang lugar ay bumulaga sa kanya ang isang sigbin. Pinaniniwala ang alaga ito ng aswang. Agad itong umatake sa kanya, subalit naging mabilis ang pag-ilag ni Mang Armando, kaya lalong umangil ang sigbin dahil sa kabiguan. Hinawakan ni Mang Armando ang kanyang matalas na itak. Halika! Lumapit ka sa akin! Lapit! Tignan natin kung hanggang saan kaya mo! Nakahanda si Mang Armando. Sumisenyas pa ang kanyang kamay at pinapalapit ang umaangil na sigbin. Sige, lapit pa para makita mong hinahanap mong hayop ka. Nagpupuyo sa galit ang sigbin. Ang pag-angil nito ay sinabayan pa ng paglabas ng tila usok mula sa ilong. Saka buong lakas na lumundag patungo sa kinaroroonan ni Mang Armando. Mula sa itaas, kung saan ay lumundag ang sigbin. Pabagsak yun sa kanya, kaya iniumang ni Mang Armando ang kanyang matalas na itak. Ito ang ginamit niyang pansalo sa pagbagsak ng sigbin. Kaya sa pagbagsak ng halimaw ay tumusok ang katawan nito sa hawak na mahabang itak. Bumaon ito sa katawan at lumusot pa ang dulo ng itak sa likod ng sigbin. Nagkikikisa yun na parang isang bulating nilagyan ng asin, habang nakatusok sa mahabang itak na mahigpit na hawak pa rin ni Mang Armando. Hanggang diyan ka lang palang hayop ka? O ano ka ngayon? Naging para kang barbecue na nakatuhog sa aking itak. Mula sa katawan ng sigbin ay umagos ang masaganang dugo na dumaloy sa braso ni Mang Armando. Kaya ibinaba na niya yon. Bumagsak sa lupa ang sigbin na wala ng buhay. Sa kanya inalis ang pagkakatusok ng kanyang armas sa halimaw. Kaya lamang, pagkaraang alisin niya ang nakatusok na itak, ay biglang lumitaw ang aswang na marahil ay siyang nag-aalaga sa sigbin. Sabi ko na nga ba, may kasama ang sigbin na yon. At ikaw pala yon, hayop ka! Isang aswang na may matutulis na kuko, mahabang tenga, matutulis at maliliit na ngipin na parang lagari, ang umatake kay Mang Armando. Malaki at matipuno ang katawan nito na maaaring kayang-kaya siyang ibalibag. Subalit hindi papayag si Mang Armando na maunahan siya ng aswang na yon. Nakaiwas muli si Mang Armando sa pag-atake ng aswang. Dahil sa nangyari sa sigbin ay umiwas na lumapit ang halimaw. Kaya kinuha niya ang terador na nakasabit sa kanyang tagiliran. Binalahan ang terador at inasinta ang aswang na nasa ilang metro lang ang layo sa kanya. Pinakawalan ang bala ng terador at sapul ang aswang. Tinamaan sa katawan. Umangil ito ng malakas. Katunayan na nasaktan. Nakita ni Mang Armando na humanda ang aswang para umatake dahil hindi matanggap ang natamong pinsala sa katawan. Subalit nakita ng aswang na inihanda ni Mang Armando ang kanyang mahaba at matalas na itak. Nagdalawang isip ito at tumakbo na lamang palayo habang iniinda ang sugat sa katawan, sanhi ng tama ng bala mula sa tirador. Nagsimula ng tumilaok ang manok. Hudyat na yon na mag-uumaga na, kaya kailangan na rin ni Mang Armando ang umuwi. Alam niyang hindi na babalik sa pagkakataon na yon ang aswang. Kailangan na rin niyang matulog kahit ilang oras lang para makapasok sa kanyang trabaho. Nang makauwi sa bahay, ay inilagay nito ang kanyang armas na itak at tirador sa tila maliit na altar, kung saan ay naroon din ang larawan ni Randy. Subalit ang kanyang medalyon ay itinago niya. Hindi niya maaaring iwan yon sa kung saan. Sa kabilang dako, kung saan nakatira ang aswang na nasugatan ni Mang Armando, ay nagbalik na ito sa tunay na anyo. Naging tao na ito, na ang edad ay nasa 60, at siya, si Mang Patricio, isang mayamang siyentipiko. Mahilig gumawa ng iba't ibang imbensyon. Lumilikha rin siya ng iba't ibang uri ng halimaw. Siya rin ay pinuno ng mga aswang. Ang kanyang yaman ay mula sa mga taong naging kaibigan, pero hindi nakasundo. Ito ay kanyang pinapatay upang mapunta sa kanya ang yaman ng mga ito. Hawak niya ang kanyang tagiliran. May sugat ito at tumutulo ang dugo. Kagagawan yon ni Mang Armando. Tama ng bala ng tirador.
Bihira. Muntik na ko ron. Walang hiyang lalaki yon. Matinding makipaglaban. Hindi ako maaaring magkamali. Isa siyang antigero. Kailangan magamot ang sugat niyo, Boss Patricio. Hindi pagkaraniwan ang ginamit na bala na tumama sa aking tagiliran. Iba ang sakit nun. Matindi. Mukha na paghandaan ang ginawa mo pagsalakay. Hindi ko rin alam. Pero ngayon, isang bagay lang ang dapat mailagay sa ating utak. Hindi na natin magagawa ang kahit na ano dahil sa pagkakaroon ng manunugis na yon. Pero boss, may nakahanda ba kayong plano para sa katulad ng manunugis na hahadlang sa ating mga plano? Oh, siyempre naman. Alam ko ang ibig mo sabihin. Sa tamang panahon, siyak handang-handa na siya para humarap sa malalakas na manunugis. Dahil siya ang nagtataglay ng pambihirang katangian ng isang aswang. Tama kayo, pero sa ngayon, dapat na talaga magamot ang inyong sugat. Baka lumala pa yan at tuluyan kayo maghina. Samantala, sadyang nagbago na nga yata ang ugali ni Mang Armando. Hindi na ito gaanong nakikipag-usap sa kaibigan si Nanding. Naiilang na rin siya na lumapit, kaya hinayaan na lang ito. Baka mas gusto ni Mang Armando ang katahimikan. Sa pag-uwi ni Mang Armando galing sa trabaho, may isang pamilyar na ayos ang nakita niya na naghihintay sa harap ng kanyang bahay. Nakatalikod ito, pero sigurado siya kung sino ito. Nanang? Humarap ang matandang babaeng tinawag. Nanlaki ang mga mata nito na sinundan ng paghagulgol ng iyak. Armando ang apo ko. Wala na pala ang apo ko. Walang imik si Armando na yumakap na lang sa kanyang ina. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakapunta. Ang dami kasing problema. Tsaka hindi ako makaalis dahil sa pag-aalala sa mga anak ng ate mo. Nakatira ang nanay ni Armando sa Cebu sa kapatid na babae ni Armando. Nauunawaan niya kundi man ito nakarating kagad ng mamatay ang kanyang anak. Pero Armando, sinikap ko pa rin makapunta dito dahil nga nag-aalala ko sa'yo. Pumasok na sila ng bahay upang ipagpatuloy ang pag-uusap. Binigyan ni Armando ng tubig ang ina dahil alam niyang nanikip ang dibdib nito. Kumusta ka na rito, anak? Pinipilit ko po maging okay, Nanang. Kahit wala na po si Randy. Totoo ba yung balitang nakarating sa akin, ha? Na ikinamatay ng apo ko? Opo, Nanang. Sus Mariosep, talaga palang merong aswang sa lugar na ito. Sila po ang walang awang pumatay sa aking anak. Hindi mo na talaga maintindihan ang panahon ngayon. Pero hindi natatapos ang lahat sa pagkamatay ni Randy, Nanang. Anong ibig mo sabihin? Gaganti ka sa mga aswang na yon, ganun ba? Kung kinakailangan po. Abay, loko ka ba? Gusto mong ilagay sa peligro ang buhay mo? Nanang, sa pagkawala po ng anak ko, parang wala na ring halaga ang buhay ko. Pero anak, huwag ka sanang nagpapadalos-dalos. Naiintindihan ko po kayo, Nanang. Pero yun lang po ang magbibigay ng kapayapaan sa isip ko. Kapag nalaman kong patay na rin ang aswang na kumuha sa buhay ng aking anak. Hindi mo tiyak kung sino, anak. Lahat silang mga aswang. Iisa-isahin ko sila. May gigil at ngit-ngit ang binitiwang salita ni Mang Armando. Sapagkat buo sa loob niya ang kanyang plano at walang sino mang makakapagpabago nun. Kahit pa ang kanyang ina na kasama niya ngayon. Ayon sa nanang ni Mang Armando ay doon muna mananatili ito. Magtatagal po ba kayo dito, Nanang? Oo, Armando. Bakit ganyan ang tanong mo? Ayaw mo ba na nandito ako? Hindi naman po sa ganun, Nanang. Baka po kasi mas kailangan kayo ng kapatid ko sa Bisaya. Nagpaalam ako sa kanya na dito muna ako. At pumayag naman siya. Kaya lang mukhang ikaw ang ayaw na nandito ako. Hindi po, Nanang. Sige po,
kung talagang yan po ang desisyon nyo. Saka, matagal din tayong hindi nagkasama. Dapat nga ay matuwa ka pa. Napatingin si Aling Tasing sa isang maliit na altar na naroon din ang armas ni Armando na ginagamit sa pagharap sa mga aswang. Alam ko na ang sagot kung bakit parang ayaw mong dumito ko. Dahil sinimulan mo na ang plano mo. Tama ba ko? Hindi nakasagot si Mang Armando. Anak, kaligtasan mo lang ang iniisip ko. Pero sabi ko nga po sa inyo, Nanang, wala nang halaga ang buhay ko. Ang tanging hangad ko lang ngayon ay makaganti sa mga nilalang na pumatay sa aking anak. Kilala ni Aling Tasing ang kanyang anak. Alam niyang mahirap nang mapagbago ang isip nito. Kung ipipilit niya ang kanyang gusto, ay palagi lamang yung mauuwi sa pagtatalo. Kaya mas magiging mainam at matatahimik sila kung hahayaan na lamang niya ang kanyang anak. Total anak, hindi ko na mapagbabago pa ang desisyon mo. Kaya, pakiusap ko na lang sa iyo anak. Mag-iingat ka palagi. Lagi mong iisipin na hindi pa katapusan ng mundo kung nawala man si Randy. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang kapalaran. Sapagkat wala nang magagawa pa si Aling Tasing sa nasimulan ng anak, hinayaan na lang niya ito. Tanging pagpapaalala na lamang ang kanyang magagawa. Kahapon kang nagtrabaho tapos ngayon ay aalis ka naman, Armando. Mag-aalas 12 na ng gabi. Nanang, ito ang oras para sa misyon ko. Maaari namang magpahinga ka muna. Maghapon ka na nga nagtrabaho eh. Huwag po kayong mag-alala, Nanang. Kaya ko po ang sarili ko. Akala mo lang yon. Mamaya niyan ikaw naman ang magkasakit. Hindi po ako magkakasakit, Nanang. Dahil palalakasin ako ng medalyon. Ang buong akala ko nga ay ibinaon mo na yan sa lupa. Ang medalyon na may kasamang mutya ng puso ng saging. Dahil lang sabi mo, hindi mo na kailangan ng mag-asawa ka, hindi ba? Para maging tahimik ang buhay nyo. Pero hindi po yun ang nangyari, Nanang. Namatay po ang asawa ko ng dahil sa sakit. At pati ang anak na tanging alaala niya. Ngayon po ay wala na rin. Kaya paano po ako matatahimik? Kaya tama lang na gamitin ko medalyon na to. Napapailing na lamang si Aling Tasing. Kailangan ko na pong umalis, Nanang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nauubos sa mga aswang na yon. Iisa-isahin ko sila. Uubusin ko sila. Sapagkat isa sa kanila ang pumatay sa anak ko. Tumalikod na si Mang Armando. Binagtas na ang madilim na daan na bahagyang natatanglawan ng pusikit na liwanag mula sa buwan. Samantala, sa lugar naman ng pinuno ng aswang na si Patricio, iniinda pa rin ito ang sugat sa kanyang tagiliran. Masakit pa rin ba ang sugat mo, bossing? Kumikirot pa rin. Hindi talaga pangkaraniwan ang ginamit na sandata ng nakaharap kong yon. Isa siyang antingero, bossing. At natural lamang, nakakaiba ang hatid na sugat ng kanya sandata. Kaya nga siya ang magiging malaking hadlang para sa aking mga plano. Bossing, ano na ba ngayon ang binabalak nyo? Ito na ang takdang panahon upang ipaubaya ko sa aking likha ang pagharap sa antingero na yon. Susubukan mo na ang husay at tapang ng iyong likhang aswang, bossing? Oo, Bruno. Narinig mo na, di ba? Sa kanya ko pinagsama-sama ang iba't ibang lakas mula sa mababangis na aswang. Kaya alam kong kakaiba siya. Masusubukan na natin siya, bossing. Madali ka. Kunin mo na siya sa kanyang kwarto. Sabihin mo, nais ko siyang makausap. Nagpapatawa po ba kayo, bossing? Paano mo siya makakausap kung ginamitan mo siya ng iyong kapangyarihan upang hindi magamit ang dila sa pagsasalita? Pero nakakarinig siya at maiintindihan niya ako. Bakit nga pala ayaw mo magsalita siya, bossing?
para hindi ko marinig ang kanyang mga reklamo, kundi ang tanging gagawin niya ay sumunod sa lahat ng ipag-uutos ko. Alam mo naman na sa lahat ng ayaw ko ay yung reklamador at kinokontra ko. Kaya mas mainam na hindi nakakapagsalita ang aking likha. Naiintindihan ko na kayo, bossing. O sige, dadali ko na siya dito. Mula sa isang kwarto ay pinuntahan ni Bruno ang sinasabing likha ni Patricio. Isang nilalang na nasa anyong tao. Subalit sa sandaling maging aswang ay mas mapanganib ito. Dahil isinalin sa kanya ni Patricio ang iba't ibang lakas na galing sa mga mababangis na aswang. Sapagkat ang nais niya ay makagawa siya ng isang uri ng nilalang na poprotekta sa kanila. Bossing! Bossing! Andito na ang iyong likha! Ngayon, masusubukan ko kung perpekto na ba ang pagkakalikha ko sa'yo. Ano nga palang pangalan niya, bossing? Ang pangalan niya ay Wizardo. Uy! Pwede! Makinig ka, Wizardo. Merong humahadlang sa ating plano. Isa siyang mahusay na antingero. Pero alam kong sisiw lang ang kakayahan niya sa kakayahang nasa pagkatao mo. Kaya siya ang una mong misyon. Gawin mo ang makakaya mo para alisin siya at hindi maging sagabal sa landas natin. Nakatitig lamang si Wizardo kay Patricio. Pagkway tumango ito na pagpapahiwatig na naiintindihan niya ang utos ng kanyang amo. Sige na, umalis ka na. At sa pagbabalik mo, inaasahan ko na may dala kang magandang balita. Umalis na si Wizardo. Tinahak na nito ang dilim upang hanapin ang antingero na sinasabi ni Patricio. Samantala, gaya ng dati, ay iniikot ni Mang Armando ang baryo upang mag-abang sa pagdating ng nilalang ng dilim. Nakatali sa bewang ang terador at hawak sa kanyang kamay ang matalas at mahabang itak. Nakaramdam ng kaluskos si Mang Armando sa hindi kalayuan mula sa kinaroroonan niya. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili. Alam niyang mapapalaban na naman siya sa gabing yun. May kung anong bagay na bumagsak sa gawing kanan niya. Doon napadako ang kanyang atensyon, kaya humakbang ng 3 malalaking hakbang upang alamin kung ano ang pinagmulan nun. Kaya nga lang, mula sa kanyang likuran ay pabagsak na lumitaw ang isang kakaibang uri ng aswang. Tila nalinlang siya nito. Hinawakan ng umataking aswang si Mang Armando. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang leeg, na tila ibig ibaon pati ang matutulis na kuko. Ramdam na ramdam niya na malakas ito. Nagpupumigla siya, subalit hindi pa rin siya makaalpas. Lalong humihigpit ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Noon naisip ni Mang Armando na suot nga pala niya sa kanyang leeg ang kanyang medalyon. Agad niyang kinapayon at nang mahawakan niya ay idinikit niya sa kamay ng halimaw na nakahawak sa kanyang leeg. Nabitiwan siya ng halimaw at lumuwag ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Umusok ang kamay ng aswang dahil sa pagkakapaso. Umaangil sa galit na nakatingin sa kanya. Sige, lumapit ka! Subukan mo! At tsak gugulong ang ulo mo! Umangil lang sa kanya ang aswang. Nakikipagtitigan ito sa kanya. Ano? Yan ba ang gusto mo? Ay tuay tayo! Sabi ko sa'yo, lumapit ka para makita mo ang hinahanap mo! Demonyo! Biglang lumundag ang aswang. Malakas itong lumundag na umabot sa likuran ni Mang Armando. Yan pala ang alam mo. High jump. Pero sige lang, lumundag ka pa na lumundag. At magkaroon lang ako ng pagkakataon. Tsak, tatalsik ang isang bahagi ng katawan mo. Sinisiguro ko yan. Nakikiramdam ang aswang nakaharap ni Mang Armando. Tila humahanap ito ng buwelo kung paano susugurin ang kalaban. Huwag ka palang lumapit ha. Teka nga. Kinuha ni Mang Armando ang dalang terador.
Agad itong binalahan upang tiradurin ang aswang na tila naduduwag lumapit sa kanya. Hinila na niya ang goma ng tirador. Kaya lamang, bago pa pakawalan ang balang bato nito, ay biglang nagbago ang anyo ng aswang na ilang metro lang ang layo sa kanya. Ah! May kakayahan siyang magpalit ng anyo! Lumapit ito at nagpaikot-ikot sa itaas. Sinundan ang tingin ni Mang Armando. Malamlam ang liwanag mula sa buwan, kaya nahihirapan siyang aninagin ang lumilipad na aswang. Mahihirapan siyang asintay nito, lalo na kung paikot-ikot ito na lumilipad. Pinaglalaruan ako ng aswang na to ah. Akala yata niya, malilin lang niya ako. Hindi tumitigil sa pag-ikot sa itaas ang aswang. Nang makakuha ito ng tiyempo, ay biglang sumerko ito sa ere at umatake kay Mang Armando. Nataranta siya sa mabilis na pagbulusok ng aswang na nasa anyo ng isang malaking ibon. Nabitiwan niya ang hawak na tirador. Maging ang itak ay nabitiwan din niya. Sinunggaban ng aswang na ibon ang damit ni Mang Armando. Nahawakan ito at naiangat siya paitaas. Nagkakakawag si Mang Armando. Ang pangyayaring yun ay pinanonood pala ni Patricio na sinundan ang kanyang lika upang alamin kung paano ito makipaglaban sa antingerong nakasagupa niya. Tuwang-tuwa si Patricio sa kanyang napapanood dahil sa ginawa ng malaking ibon. Sige, ganyan nga. Ganyan nga, Wizardo. Itaas mo pa ang antingero at pagkatapos ay ibagsak mo ng malakas. Tignan ko lang kung hindi magkalasog-lasog ang katawan niyan. Samantala, patuloy na inililipad pa itaas ng aswang si Mang Armando. Gaya ng ibig mangyari ni Patricio. Pagkatapos na ilipad ng mataas ang antingero ay binitiwan nga niya yun. Ganun na lamang ang pagkakagulat ni Mang Armando nang maramdaman niyang mabilis siyang bumubulusok pa ibaba. Subalit naging mabilis ang pag-iisip nito. Agad na hinagilap ang suot na medalyon, kasabay ang mabilis ding pag-usal ng orasyon. Dahil sa ginawa niya, ay naramdaman ni Mang Armando ang mabagal niyang pagbagsak hanggang sa umapak ang kanyang paa sa lupa, kaya walang masamang nangyari sa kanya. Nakita ni Patricio ang pangyayaring yun. Manghang-mangha siya at hindi makapaniwala sa kakayahang taglay ng antingero. Pambihira! Kakaiba talaga siya! Pambihira ang kaya gawin ng taglay niyang anting-anting! Sa pagbaba ni Mang Armando sa lupa, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang itak at terador. Naghanda muli siya para sa pag-atake sa aswang na ibon. Subalit biglang tumilaok ang manok. Magsisimula na ang pagbubukang liwayway. Narinig ng aswang na ibon ang tilaok na yon. Hudyat na rin yun upang bumalik na ito, sapagkat hindi niya alam kung anong maaaring mangyari sa kanya kapag inabutan siya ng sikat ng araw. Kaya sinundan na rin ni Patricio ang kanyang likha upang bumalik sa kanilang tirahan. Pag-aalala naman ang naramdaman ni Aling Tasing nang umuwi ang anak na may mga sugat sa katawan. Yan na nga ba sinasabi ko, iho? Pabihira ka talaga, ayaw mo kasing makinig sa akin. Wala po ito, Nanang. Ano bang wala? May mga sugat at kalmot ka sa leeg. Tignan mo nga yan. Ano bang halimaw ang nakainkwentro mo? Hindi ko po maipaliwanag, Nanang. Aswang ba? Opo, pero kakaibang uri ng aswang. Kahit ano pa siya, aswang pa rin yon. Mabuti pa gamutin ko na muna yung mga sugat mo at pagkatapos ay matulog ka na. Ilang oras na lang ang itutulog mo. Ginamot ni Aling Tasing ang sugat ng anak. Pagkatapos gamutin ay nagpahinga na ito. Hindi naman makatulog si Aling Tasing. Pinagmasdan si Mang Armando. Nag-aalala para sa anak na handang gawin ng lahat at kahit malagay pa sa panganib ang buhay para lamang maipagaganti ang kanyang anak na si Randy. Sa kabilang dako, bagamat nabigo ang likha ni Patricio, ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Kitang-kita ni Bruno ang kasiyahan ng kanyang amo. Hindi niyo ba itatago ang saya niyo, bossing? Mahusay! Napakahusay talaga!
napanood niyo po ang pakikipaglaban ni Wizardo? Oo, Bruno. Napanood ko. Pero, biguho siya, hindi ba? Hindi niya napatay ang antingero. Tama ka. Pero ginawa niya ang kanyang makakaya. Nagkataon nga lamang na kailangan na niyang umuwi dahil mag-uumaga na. Kung ganun, maaasahan nga si Wizardo, bossing. Tama ka, Bruno. Tama ka. Subalit hindi pangkaraniwan ng antingero na yon. May kakaiba siyang kapangyarihan. Ang medalyon na dala niya, doon nanggagaling ang pambihira niyang lakas. Bossing, kailangan matapatan ang kanyang medalyon. Tama ka, Bruno. At yun ang dapat kong hanapan ng paraan kung paano matatapatan ng kapangyarihang taglay ng medalyon ng antingerong yon. Sa pagpasok ni Mang Armando sa trabaho, ay ikinagulat ni Nanding ang pagbati sa kanya ng kaibigan. Hindi siya makapaniwala. Ikaw nga ba yan, paring Armando? Oo pare, bakit? Ano bang ipinagtataka mo? Aba, kasi matagal-tagal na din na halos hindi kita nakakausap. Mas gusto mo kasi nag-iisa ka eh. Pasensya ka na pare. Mas gusto ko kasi ng mga sandaling yun na mapag-isa. Pero ngayon, okay na ako pare. Tanggap mo na ang pagkawala ni Randy. Yun ang bagay na mahirap pa rin tanggapin pare. Pero kahit paano, ay unti-unti nang lumuluwag ang dibdib ko kapag naaalala ko nangyari. Teka. Ano nga pala nangyari sa leeg mo? Bakit may nakabalot na tela? May mga sugat ka ba? Wala ito pare. Allergy lang. Kaya binalutan ko ng tela. Ginagamot ko na. Kaya mawawala na rin ito. Siya nga pala, Armando. Alam mo na ba yung balita? Hindi pa rin nawawala ang aswang dito sa baryo at mas nadaragdagan pa mga biktima. Huwag ka mag-alala pare. Mauubos din sila. Ano? Teka, bakit mo nasabi yan? Paano sila mauubos? Basta pare. Sige na. Simulan na natin ang pagtatrabaho at marami pa tayong lilinisin. Napakamot na lamang sa ulo si Nanding. Subalit nakadama siya ng kasiyahan dahil bumalik na ang dati niyang kaibigan. Nakikipag-usap na uli ito sa kanya at hindi gaya ng dati na madalas tulala at gusto'y nag-iisa. Samantala, gamit ang talino at kapangyarihan galing sa kadiliman, ay hinarap ni Patricio ang kanyang likha na si Wizardo. Gaya na nakita niya nang mapalaban ito, ay may kakaibang kakayahan ang antingero, kaya kailangan maisangkap din niya kay Wizardo ang lakas na makakapantay dito. Kailangan sa muli niyong paghaharap ng antingero na yon ay matitiyak mo na ang kanyang kamatayan, Wizardo. Nakatingin lang si Wizardo kay Patricio. Tanging paggalaw lang ng mata at pagtango ang naging sagot bilang pagpapahayag na nauunawaan niya ang sinabi ng kanyang amo. Ikaw ang inaasahan ng ating grupo na siyang makakatalo sa antingero na yon. Kaya bago pa maubos sa mga aswang na kalahi natin, ay dapat siya na ang maunang mawala. Kaya sa pamamagitan ng kakayahan bilang sayentipiko at taglay na kapangyarihan mula sa kadiliman, ay isinangkap ni Patricio kay Wizardo ang kinakailangang lakas. Samantala, pagdating ni Mang Armando galing sa trabaho, ay nagpahinga ito. 6:00 pa lang yun ng hapon, pero natulog na ito para makabawi sa kanyang lakas. Dahil ilang araw nang kulang siya sa tulog at pahinga. Hindi na siya pinakialaman pa ni Aling Tasing. Ipinagluto na lamang niya ng pagkain ng anak para paggising nito ay merong makakain kahit papano. Adobong manok ang kanyang niluto na paborito ni Mang Armando. Nang magising si Mang Armando, 10:00 na yun ng gabi. Nakaramdam ng gutom kaya tumuloy na siya sa kusina upang kumuha ng makakain. Pagbukas niya ng kasirola para kumuha ng ulam, ay agad niyang naamoy ang masarap na adobo na luto ng kanyang ina. Nakaramdam ng lungkot si Mang Armando dahil ang kanyang anak na si Randy ang agad na pumasok sa kanyang isip. Katulad niya, ay yun din ang paboritong ulam ng namatay niyang anak. Kumuha siya ng 2 hiwa ng karning manok
at nilagyan ng konting sabaw ang kanin na nasa plato. Habang kumakain siya ay hindi pa rin maalis sa isip niya si Randy. Bawat subo niya sa pagkain ay naaalala niya ang kanyang anak. Ang pagkain ng adobo ang nagiging bonding nila noon. Nagkwekwentuhan sila habang magkasabay na kumakain. Papaubos na ang pagkain ni Mang Armando nang may pumatak sa kanyang kamay. Luha yun mula sa mga mata niya. Hindi niya namalayan na lumuluha na pala siya habang naaalala ang ilang masasayang araw na kasama niya pa ang kanyang pinakamamahal na anak. Muli ay nagdulot yun ng kirot sa kanyang dibdib. Matatanggap man niyang wala si Randy, subalit ang kirot ay hindi na maaalis sa damdamin niya. Mananatili yun sa tuwing may isip niya ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak. Pagkatapos kumain, ay saglit na nagpahinga si Mang Armando at tumuloy na ito sa kanyang kwarto. Humarap sa isang tila altar na nasa loob ng kanyang silid. Naroon ang mga armas na ginagamit niya sa pagiging manunugis ng aswang. Hinawakan niya ang kanyang medalyon na may mutya ng puso ng saging at itinaas yun sa kalumuhod. Yumuko siya at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Muli ay umusal siya ng isang orasyon. Kailangan niyang mas lalong palakasin ang taglay na kapangyarihan ng kanyang mutya, lalo na't nakita niya ang kakayahan ng aswang nang magkaharap sila. Nakapagpapalit ng anyo at mas malakas, kaya hindi siya dapat magpakampante, sapagkat kahit pa may medalyon siyang taglay, alam niyang may ginagamit din ang kanyang kalaban upang ipangtapat sa kung anong meron siya. Mula sa isang lugar ng bahay kung saan nagpapahinga si Aling Tasing, ay dinig niya ang mahinang pag-usal ng orasyon ng kanyang anak. Hindi niya na ito pinakikialaman dahil maaaring makapinsala lang yun sa ginagawang paghahanda ng anak. Sana lamang ay matapos na ang ginagawa mo, Armando. Malipol mo nawa ang mga aswang na sinasabi mo. Mahanap mo ang hustisya para kay Randy at nang huminto ka na rin para maibalik mo na sa dati ang iyong tahimik na buhay. Walang ibang hangad si Aling Tasing para sa anak, kundi ang magkaroon na ito ng katahimikan. Nang matapos sa ginagawang orasyon si Mang Armando, ay nagbihis na ito. Inihanda ang kanyang dadalhin sandata. Ang gabi para sa antingero ay oras ng pakikipaglaban at pakikipagtuos sa mga kampon ng kadiliman. Tinahak na ni Mang Armando ang madilim na gabi. Nagtatago ang buwan sa mga ulap, kaya halos hindi natatanglawan ang daan na binabagtas ng antingero. Hindi niya tiyak kung saan ang tungo nito, basta ang alam lang niya ay nasa anumang sulok ng baryo ang panganib, sapagkat ang pag-atake ng aswang ay walang pinipiling lugar. Nang mga sandaling yon, ay naghahanda na rin sina Patricio. Minsan pa ay sasamahan niya si Wizardo sa magiging laban nito. Subalit may iba pa siyang naging plano, kaya meron siyang ipinag-utos kay Bruno. Ano pong kailangan kong gawin, Boss Patricio? Sabihan mo ang ating mga kampon, ang mga aswang na kasama natin, na kumalat na sila. Ngayong gabi na, Boss? Oo, mauna na sila. Maggasik na sila ng lagim. Gawin na nila ang kanilang gusto. Kayo po, Boss. Huwag mong pakialaman ang gagawin ko. Kailangan mapagod na muna ang antingero sa pagharap sa mga kaengkwentro niyang mga aswang. Kung pagod na siya, ay saka kami darating ni Wizardo para sa kanyang hinihintay na kamatayan. Masusunod po, Bossing. Sige na, gawin niyo na at sayang ang bawat oras. Opo, Bossing. Ngayon din po. Tiyakin niyo na mahihirapan ang antingero na yon. Gagawin po namin ang lahat ng aming mga kaya, Bossing. Iniwan na ni Bruno si Patricio. Isang madugo at kakaibang laban ang inaasahan niyang mangyayari sa gabing yon. Gaya ng dati, ay nag-aabang at nagbabantay si Mang Armando sa pagdating ng nilalang na manggugulo at maghahasik ng lagim sa baryo.
Bagamat walang katiyakan kung may aatake nga bang kampo ng dilim sa pagkakataong yon, lalo na't nang nakaraang gabi lang ay nagkaroon siya ng matinding inkwentro sa isang pambihirang aswang. Maya-maya pa'y nakaramdam na nga ng panganib si Mang Armando. Iba ang panganib na kanyang nararamdaman dahil ang kakaibang ingay ay nagmumula sa itaas at meron din siyang naririnig na mga yabag na tila tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Saglit pa ay lalong dumilim ang himpapawid. Sa pagtingala niya ay nakita niya ang mga lumilipad na aswang patungo sa kanya at bumulusok sa kanyang kinatatayuan. Kaya agad niyang inihanda ang kanyang matalas na itak. Iisa-isahin niyang harapin ang mga umaataking aswang. Sa ginawa niyang orasyon, alam niyang mas napalakas niya ang bisa ng medalyon na may mutya ng puso ng saging na siyang gagabay at tutulong sa kanyang pakikipaglaban. Mabilis ang pag-atake ng mga lumilipad na aswang mula sa himpapawid. Agad namang iwinasiwas ni Mang Armando ang kanyang hawak na mahabang itak. Sa dami ng aswang na umaatake at sumasalubong sa kanya, ay tiyak ang pagtama ng matalas na itak sa katawan ng mga ito. May mga aswang na napupugutan ng leeg, braso, pakpak. Merong lumuluwa ang lamang loob kapag napupuruhan sa katawan. Bagamat hindi lahat ay namamatay, subalit nasusugatan ang karamihan sa mga umaataking aswang. Tila wala yatang katapusan ang pagdating ng mga lumilipad na aswang. Gaya ng bili ni Patricio na pinuno ng mga aswang, ay kailangan nilang pagurin muna ang antingero. Wala talaga kayong kasawa-sawa. Ayaw niyo akong tigilan. Kaya hindi ko rin kayo titigilan, mga demonyo! Ang ibang aswang na bagamat may tama sa katawan ay pilit pa rin tumatayo at bumabangon para ipagpatuloy ang paglaban. Tila wala ring kapaguran si Mang Armando sapagkat habang nakikipaglaban siya sa mga aswang ay isang bagay ang kanyang nakikita. Pumapasok sa kanyang isipan ang ginawang pagpatay ng aswang sa kanyang anak. Kung paano walang awang winasak ng aswang ang muka at katawan ni Randy. Kapag naiisip yun ni Mang Armando, ay nagpupuyo siya sa galit. Nagiging pampalakas niya yun para lalo pang ubusin ang mga sumasalakay na aswang. Papaubos na ang mga lumilipad na aswang nang mula naman sa dilim ay dumating ang iba pang uri ng mga aswang. Mga aswang na hindi nakakalipad, subalit handang makipaglaban gamit ang kanilang mga matutulis na kuko at matatalas na pangil. Umatake ang mga ito kay Mang Armando. Talagang hindi kayo maubos-ubos, ha? Ano ba to? Second batch? Talagang ginagalit niyo kung mga damuho kayo! Inisa-isa ni Mang Armando ang iba pang mga uri ng mga aswang na umatake sa kanya. Mas malalakas at matatapang. Ang bawat pag-atake ay sinasabayan ng malalakas na angil na nakakabingi. Ang sakit nyo sa tenga, mga hayop kayo! Akala nyo, madadaan nyo ako sa pag-angil-angil nyo? Bawat hataw, bawat taga na ginagawa ng antingero ay humihiwa at nagiiwan ng malaking sugat sa katawan ng mga halimaw. Kaya naman, maging siya man ay halos naliligo na rin sa dugo. Subalit hindi niya dugo, kundi dugo ng mga kampon ng kadiliman na nasusugatan sa bawat pagharibas niya gamit ang kanyang itak. Dahil sa dami ng mga aswang na lumusob, ay unti-unti nang nakakaramdam ng pagod at panghihina si Mang Armando. Kaya nakakuha ng pagkakataon ng isang aswang at nagawa siyang sugatan sa katawan. Walang hiya ka! Ah! Susundan pa sana ng isa pang aswang ang pagsugod. Subalit nahadlangan niya yon. Naiharang niya ang hawak na itak na tumusok sa katawan ng halimaw. Sa dami ng mga halimaw na kanyang napatumba, alam niyang hindi siya pinabayaan ng kanyang taglay na mutya. Buong akala ni Mang Armando ay tapos na ang matinding engkwentro ng sandaling yun. Subalit biglang sumulpot at iniluwa ng dilim si Wizardo. Hindi niya na yon ikinagulat. Ikaw na naman! Hindi ka pa rin nagsasawa! Muli ay inihanda ni Mang Armando ang kanyang sarili. Batid niyang pambihira si Wizardo. Nagbabago ang anyo nito at hindi pangkaraniwan ang taglay na lakas. Siguro, ikaw ang pumatay sa anak ko, demonyo ka!
Nakatitig na lumalakad paikot si Wizardo. Kumukuha ito ng tiyempo para atakihin si Mang Armando. Hindi mo na ako maiisahan ngayon. At kahit magbago ka pa sa kung anong anyo, alam kong mapapatay at mapapatay kita. Halimaw ka! Muli ay lumundag-lundag ang aswang na si Wizardo. Batid ng antingero na nilalansi lamang siya nito. Humanap ng tamang diskarte upang atakihin ang kalaban. Hinigpitan naman ni Mang Armando ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata. Ang dami mong seremonyas! Ano pang hinihintay mo? Sumugod ka na! Para makita mo ang hinahanap mo! Umangil ang halimaw na kaharap ng antingero. Biglang umatake ito. Agad namang naitutok ni Mang Armando ang kanyang hawak na sandata. Hindi man napuruan ay nasugatan ang katawan ng aswang. O ano? Akala mo yata may isahan mo ko? Ngayon, ako naman! Dahil batid ni Mang Armando na may kakaiba sa kaharap niyang aswang, kaya kailangan niya ang tulong ng medalyon na may mutya ng puso ng saging. Hinawakan niya yun at itinaas. Naglabas yun ng kakaibang enerhiya na hindi mabuti sa pakiramdam ng aswang. Tinakpan ng halimaw ang kanyang tenga na tila may kung anong ugong na naririnig na may masamang epekto sa kanyang pakiramdam. Kaya umatungal ito ng tila nasasaktan. Dahil sa pangyayaring yun, ay nakakita ng pagkakataon ng antingero upang atakihin ang halimaw na nasa kanyang harapan. Nagawa niyang sugatan sa mukha ang halimaw, subalit hindi yun napuruan. Lalo lamang nagwala ang aswang at ibig nitong gumanti kay Mang Armando, subalit mas mabilis na nakatakbo papalayo ang antingero. Nang makalayo siya sa halimaw, ay agad niyang inihanda ang kanyang tirador. Binalahan yun at inasinta ang aswang na nagplanong umatake sa kanya. Pinintirya niya ang hita ng halimaw sa pulyon at dahil sa kakaibang bala mula sa tirador, umusok ang bahagi ng hita nito. Nahirapang lumakad, kaya bumagsak. Nagmamadaling sumugod ang antingero dahil pagkakataon na niya yon upang tuluyan ng patayin ng aswang. Hawak nito ng maigpit ang matalas na itak upang itarak sa katawan ng kampon ng kadiliman. Subalit sa paglapit ng antingero ay bumuka ang bibig ng aswang at mula sa bibig nito ay bumuga ng malagkit na laway sa muka ng antingero. Mabaho at nakakasulasok ang amoy ng laway nito. Halos bumaliktad ang sikmura ni Mang Armando. Pinunasan niya ang kanyang muka ng suot niyang damit para alisin ang malagkit na laway na ibinuga ng aswang. Subalit matindi ang amoy nito na tila nakakapit at nakakasira sa konsentrasyon ni Mang Armando. Hirap pa ring makatayo ang halimaw, kaya may pagkakataon pa rin ang antingero upang atakihin ito at itarak sa katawan ang kanyang matalas na itak. Subalit bago pa maitarak yun ng antingero, ay isang aswang ang biglang sumugod sa kanya. Yun ay walang iba kundi si Patricio na nasa anyo ng isang mabangis na aswang. Ako ngayon ang harapin mo, antingero! Aba, at nagkakampiyan pa talaga kayo ha? Nahawakan ng sumugod na aswang ang braso ni Mang Armando na may hawak na itak. Susunggaban ng aswang upang kagatin ang gawing leeg ng antingero. Agad yung sinakmal ng aswang na hindi napansin ang medalyong suot nito. Kasama sa nasakmal ng aswang ang suot na medalyon na may mutya ng puso ng saging. Umatungal ang aswang dahil umusok ang bunganga nito. Lalong nagwala sa galit, subalit ang pag-usok na tila nasusunog ay nagpatuloy. Hanggang unti-unting tila naagnas ang bibig ng aswang. Kaya tumakbo itong papalayo, subalit habang lumalayo ay kitang-kita ni Mang Armando ang pagkahulog ng naaagnas na laman mula sa katawan nito. Matindi ang naging epekto sa katawan ng aswang, ang pagkakakagat nito sa medalyon. Ngayon naman ay binalingan ni Mang Armando ang halimaw na hirap pa ring makatayo dahil lubhang napinsala ang mga hita nito. Huwag ka na magpumilit na tumayo. Impakto ka. Katapusan mo na ngayon. Siguro, ikaw nga ang pumatay sa aking anak. Kaya dapat din sa kagaya mo mamatay. Higit pa sa ginawa mo sa anak ko, ang gagawin ko sa'yo. Pipinuhin kita.
Dudurugin kita na parang alikabok! Habang nasa harap ng antingero ang aswang, ay matinding galit at panggigigil ang kanyang nararamdaman. Ang nais niya ay pagputol-putulin ang aswang na nasa kanyang harapan. Subalit bago pa man magawa yun ni Mang Armando, ay biglang nagpalit ng anyo ang aswang. Gaya ng una niya itong nakainkwentro, naging malaking ibon ito. Ngunit dahil nga merong sugat, ay mabagal ito at halos hirap ding lumipad. Talagang ginagalit mo kung impakto ka! Gusto mo pa talaga akong takasan! Walang hiya ka! Gamit ang kanyang tirador, ay inasinta ang malaking ibon na hirap sa paglipad at dumapo sa isang puno. Hindi ka na makakalayo ngayon, impakto ka! Nasapol ang malaking ibon. Mula sa dinapo ang puno ay bumagsak ito sa lupa. Kasunod nun ay nawalan din ng malay. Alam kong hindi ka patitigil, kaya kailangan ko ng pagpira-pirasuin ng katawan mo. Bago pa simulan ni Mang Armando na pagpira-pirasuin ng aswang na naging malaking ibon, ay pumailan lang ang tunog ng tilaok ng manok. Yun ang hudyat na magbubukang liwayway na. Napansin ni Mang Armando ang pagbabago sa itsura ng aswang na nais niyang pagputol-putulin. Nagbabago ang anyo nito sa pagiging isang tao. Hindi na muna itinuloy pa ng antingero ang pagputol-putulin ang halimaw. Nagka-interes siyang makita ito kapag bumalik na sa tunay na anyo. Alam din niya, kapag nasa tunay nitong anyo ay hindi na magiging malakas ang halimaw na yon. Hindi katulad ng nasa inyo siya ng isang aswang. Nagsimula ng sumilip ang araw hanggang sa bahagyang masinaga ng sikat ng araw ang aswang na noon ay patuloy sa pagbabago ng itsura. Halos hindi inaalis ni Mang Armando ang pagkakatitig sa aswang na nagbabago ng anyo. May kaba siyang naramdaman na nasundan ng pagkagulat. Kasunod ay ang pagkabog ng dibdib at pagpalahaw na may kasamang pag-iyak. Ah! 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 Kitang-kita ni Mang Armando ang kabuuan ng aswang na bumalik sa pagiging isang tao. Hubot-hubad ito dahil ang aswang na pinagplanuhan niyang patayin at pagputol-putulin ay ang kanyang anak na si Randy na inakala niyang patay na. Naging aswang ang kanyang anak. Ito pala ang naging likha ng siyentipikong si Patricio. Ginamitan ng talino at kapangyarihan upang gamitin sa kanyang misyon. Dahil nais ni Patricio ay lumikha ng malalakas na uri ng aswang na gagamitin niya sa kanyang mga plano, kaya humanap siya ng kalalakihan na nasa kabataan upang maging eksperimento. Si Randy nga ay isa sa una niyang naging biktima, ang kanyang unang likha na dadaan sa masusing eksperimento. Ibig sabihin ay hindi bangkay ni Randy ang nakita ni Mang Armando na naging biktima ng aswang. Hindi kasi ito makilala dahil wasak ang mukha nun. Ito ang lalaking nagnakaw ng gamit ni Randy, kaya ang bag nito ang nakitang gamit katabi ng bangkay ng lalaki na pinatay ng aswang. Bagamat hindi batid ni Mang Armando ang lahat ng pangyayari, ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay buhay ang kanyang anak. Nagkamalay ito na nakatingin sa kanya. Niyakap ito ng mahigpit ni Mang Armando habang umiiyak. Randy anak, salamat. Salamat at buhay ka. Buong akala ko'y iniwan mo na ako. Ngayon kahit ano ka pa anak, kahit ano pa nangyari sa'yo, tatanggapin kita dahil anak kita at mahal na mahal kita. Subalit tila hindi nagustuhan ni Randy ang pagkakayakap ng ama. Buong lakas itong itinulak. Anak, ano bang problema mo? Nagagalit ka ba sa akin? Ako ito, ang itay mo. Anak, ako ang tatay mo! Napansin ni Mang Armando ang tila blankong reaksyon ni Randy. Oo nga't may mga tampuan din sila ng anak, pero iba ang pagkakataong yun. Tila hindi siya kilala ni Randy. Hindi rin ito nagsasalita. Kaya inalis ni Mang Armando sa kanyang leeg ang suot na medalyon at isinuot yun sa kanyang anak. Pagkasuot ng medalyon, ay nagkikikisay si Randy na tila nahihirapan. Nakabukas ang bibig,
subalit walang tunog na lumalabas doon. Subalit hinayaan lang yun ni Mang Armando. Saglit pa ay tumahimik ito na tila nawalan ng malay. Nakita ng antingero ang tila itim na usok na lumabas sa katawan ni Randy. Pumailan lang ang itim na usok hanggang sa tuluyan na itong nawala. Saglit pa ay nagkamalay na muli ang binata. Sa pagkakataong yun ay nakatingin ito sa kanya. Kasunod ay ang biglang pagyakap ni Randy ng mahigpit sa kanyang ama na umiiyak na parang isang batang paslit. Itay! Itay! Itay ko! Randy, anak! Itay! Itay, sorry! Sorry po, patawarin niyo po ako, Itay! Patawarin niyo po ako! Anak ko! Anak! Nanuot sa damdamin ni Mang Armando ang katagang binitiwan ni Randy. Tumagos sa puso niya ang ginawa nitong paghingi ng tawad na narinig niya sa kauna-unahang pagkakataon. Lalo lang bumuhos ang luha sa mga mata ng isang ama. Lumuwag ang pagkakayakap ni Randy sa kanyang ama. Patuloy pa rin ang pag-agos ng luha sa mga mata nito. Marami po ako naging kasalanan sa inyo, Itay. Nang umalis po ako ng bahay, marami po ako na-realize kung paano ako naging pasaway na anak. Nagawa ko pa kayong ipagkaila dahil ikinahiya ko po kayo. Hindi ko nagawang pahalagahan ang mga pagsasakripisyo niyo sa akin. Kayo na ginagawa ang lahat para sa akin. Kinakaya kahit na anong bigat ng buhay. Ibig niyong ibigay ang pinakamainam na buhay para sa akin. Pero sumbat at paninisi pa ang naiganti ko sa inyo, Itay. Patawarin niyo po ako. Napakalaki po ng naging kasalanan ko sa inyo, Itay. Patawad po. Tatay mo ko, anak. At lahat ng para sa ikabubuti mo. Lahat ng para sa ikagagaan ng buhay mo. Handa kong gawin at ibigay sa iyo, anak. Kung kailan po uuwi na sana ako, pagkatapos kong ma-realize sa mga pagkakamali ko. Saka naman po may kumuha sa akin. Dinala po ako sa isang malaking bahay. May itinurok po sa akin at wala na po ako matandaan. Kalimutan mo na yun, anak. Ano man ang ginawa sa'yo, ang mahalaga nandito ka na. Nagbalik ka na, anak. Buhay at isang bagong Randy. May dahilan kung bakit hindi ipinahintulot ng may kapal. Natuluyan ako mapahamak, Itay. Tama ka, anak. Tama ka. Dahil kailangan magkasama pa tayo. At makahingi po ako ng tawad sa inyo. Dahil hubot-hubad si Randy ng pagkakataong yun, hinubad ni Mang Armando ang suot na t-shirt upang magamit ng anak. Sa pag-uwi ni Mang Armando at Randy ay naghihintay si Aling Tasing sa harap ng bahay. Nanlaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Randy! Randy, apa! Abay, ikaw nga ba yan? Opo, Nanang. Buhay po ang apo nyo. Abay, teka! Paano nangyari yon? Ang sabi mo, patay na ang apo ko. Pinatay siya ng aswang. Ang mahalaga po, Nanang, buhay po ang apo nyo at magkakasama-sama na uli tayo. Hindi na nagsalita pa si Aling Tasing. Napag-isip-isip niya na tama ang anak. Kahit ano pa ang mga nangyari, hindi na yon ang importante. Sa pagbabalik ni Randy sa bahay ng gabing yon, ay hindi makatulog si Mang Armando. Habang nahihimbing ang anak, ay pinagmamasdan niya ito. Lumapit at inalis sa pagkakasuot sa leeg ng anak ang medalyon na may mutya ng puso ng saging. Inilagay yon sa kanyang palad at hinagkan. Labis ang kanyang pasasalamat sa mutya na malaking bagay ang nagawa sa kanyang buhay. Alam niyang isa yun sa dahilan kung bakit niya ngayon kasama uli ang kanyang anak. Kinabukasan, bago pa mag-almusal ay nakita ni Mang Armando na may hinahanap ang kanyang anak. Hinayaan niya lang ito hanggang makita nito ang nakakahon na sapatos na binili niya nung kaarawan ng anak na binaliwala lamang ni Randy. Binuksan ng kahon at isinuot yun.
Saktong-sakto sa kanya ang sukat nito. Tumayo si Randy at lumundag-lundag na suot ang sapatos. Naramdaman ni Randy na lumapit sa kanya ang ama. Tay, ito po ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Dahil alam ko po kung anong pagtitiis ng gutom at paghihirap ang ginawa niyo, mabili lang po ito. Tay, salamat po. Maraming salamat po, itay. Walang masabi si Mang Armando habang nakatingin sa anak. Minsan pa ay niyakap niya ito. Sobra-sobra ang pasasalamat niya dahil nawala man ang kanyang anak, subalit tila ibang tao na ang nagbalik. Nagkaroon na rin ng katuparan ang dating pangarap lang ni Mang Armando na makita ni Randy ang halaga ng mga bagay na kanyang mga ginagawa para sa kanya. Ang pagsubok sa ating buhay ay hindi natin maiiwasan. Dumarating ito upang subukin ang ating katatagan. Kaya sa bawat pagsubok na makakasagupa, magpakatatag at lumaban. Dahil ang pagtatagumpay ay laging nakaabang lamang. Naghihintay ng tamang panahon at pagkakataon upang ang lahat ng bagay at pangyayari ay mailagay muna sa tama at eksaktong disposisyon.